Magandang hapon sa lahat. Magandang hapon po. Ang una natin tatalakayin ngayon ay ang tula, piling ng panitikan. Dito natin malalaman kung importante ba sa tula ang saknong, tugma, ang mga tayutay, taludtod, at iba pang uri ng mga tula. At bago natin tatalakayin ang ating diskusyon, tignan muna natin ang ating balangkas ng paksa. Pakibasa. Elemento ng tula, anyo ng tula, uri ng tula, ilang mga halimbawa ng tula bilang ng mga autor. Ano nga ba ang tula? Miss ba kailan? Pag sinabi natin tula, ano ba ang ibig sabihin nito? Ang tula ay isang anyo ng politika na gumagamit ng matalinhagang wika, lima at sukat upang maipahayag ang damdamin, kaisipan at karanasan ng makata. Ang tula ay isang anyong politikan na ginagamit ng isang makata upang ipahayag ang kanyang damdamin, kaisipan ukol sa isang bagay. Ang karaniwan sa mga tula ay may sukat, tugma, sukat at tugma. Tama. So, layunin ng tula ang pukawin ng damdamin ng mga mambabasa at manghikayat ng pag-iisip gamit ang masiling na wika. Maaari itong tumutukoy sa pag-ibig, sa Digmaan. pag-ibig, digmaan, o Kapayapaan. kapayanihan. Maaari mo bang hulaan kung ano ang mga elemento ng tula? Is burling. Binibining burling. Bini-bini. Bini dapat. Elemento ng Ano tula. Di mga black film? Elemento ng tugma. Tugma. Ano pa? Rhythm. Meron tayong 8 elemento ng tula. Okay na. Metro. Letter, English, So, meron tayong 8 elemento ng tula. Ito ay sukat, tugma, sakdong, persona, tema, talinaga, kariktan, tono, at dayo. Una natin talakayin kung ano nga ba ang sukat. Pakibasa. tumutukoy sa bilang ng pantig sa bawat taludtod ng isang sakno. Ayun na. So, ang sukat ay ito ang bilang ng pantig sa bawat taludtod. Maunawaan natin kung ito ba ay sukat kung gumagamit ang makasa ng 12, 14 o 16 na taludtod sa isang linya. At nakakatutulong ito upang magkaroon ng ritmo at balanse ng tula at mainganyo ang mga mambabasa. Pangalawang elemento ng tula ay ang tugma. Ito ay ang pagkakapareho ng tunog sa dulo ng mga taludtod. Ito ay ang pagkakapareho ng dulo sa mga taludtod. Maaaring tugmang patinig o tugmang katinig. Ang tugmang patinig naman, ito yung mga A or A. Ang tugmang katinig, ito naman yung mga B or B. Ang kahalagahan naman ng tugma sa isang tula ay nagbibigay ng musika o masisinang tunog. Sa tula, kaya ito ay mas madaming matandaan o kaaya-ayang pakinggan. Napansin nyo ba, pag bumabasa kayo ng tula, mas importante sa daloy ng tula ang tugma? Yes. Kasi pag walang tugma, ang tula ay pangit pakinggan ko, pangit basahin. Pangit. Ugly. Pangit now. Ang ikatlong elemento ng tula ay ang sakno. Ito ang mga grupo ng taludtod sa isang tula. Maaaring binubuo ng 2 o higit pang taludtod. Ang kahalagahan naman ng sakno sa isang tula ay nagsisilbing organisasyon
ng mga kaisipan sa tula. Mas madali nitong nahahati ang bawat ideya o damdamin. Ang ikaapat naman na elemento ay ang persona. Ang nagsasalita sa loob ng tula. Hindi ito laging ang makata mismo, kundi maaaring isang tauhan na kanyang nilikha. Ang persona ay siyang nagpapahayag sa mensahe ng daloy ng tula. At ito ay nagbibigay buhay sa tula. Sa pamamagitan niya, nagpapakita ang perspektibo o damdamin na ipinababatid ng makata sa isang tula. Ang sunod naman na elemento ay ang tema. Ito ang paksa o sentrong ideya ng tula, pwedeng tungkol sa pag-ibig, kalikasan, kabataan, bayan at iba pa. Bilang makata o bilang isang makata, ang una mong layunin pag gumagawa ka ng tula ay ang tema. Maaaring ang iyong tula ay tumutukoy sa kabataan o ito ay tumutukoy sa mga kontemporaryong issue na nangyayari ngayon dito sa lipunan. Ang ikasunod naman ay ang talinhaga. Pwede bang basahin niyo lahat? Paggamit ng matatalinhagang salita upang masining ang pagpapahayag. Talinhaga, ito ay pinagyayaman nito ang diwa ng daloy ng tula at nagbibigay lalim ng mensahe ng makata. Sunod naman ay ang kariktan. Ito ay kagandahan ng tula na nagbibigay ng aliw sa mambabasa o tagapakinig. Ang karikta naman ay umuhuli ng damdamin ng mga mambabasa. Bilang makata, layunin mo sa mga mambabasa na dagpin mo ang kanilang Kunin, doy. Habulin? Kunin! Hulihin mo ang interes ng mga mambabasa upang ang iyong tula ay mas mabenta pa sa kanila o hindi ito boring. Yeah. Ang last naman na elemento ay ang Tono. tono o hindayo. Ito naman ang himig o damdamin ng tula na maaaring masaya, malungkot, seryoso o mapaglaro. Bilang makata, importante na hindi mo isasali pag gagawa ka ng tula ang tono o indayog. Dahil ito ang tumutulong sa pag-unawa ng damdamin na nais ipaabot ng makata. Bilang mambabasa, habang bumabasa ka ng tula ng isang makata, ano nga ba ang layunin o ano ba ang tono na binabasa mo sa isang tula? Maaaring ito ay masaya o malungkot o mapaglaro. Again. Sa ulit, ano nga ba ang mga elemento ng tula? Tono, Miss indayog. Irene? Isa lang, sir. Isa. Magbigay ng isa sa mga elemento ng tula. Sukat. Yes, Lauren. Tugma, sir. Tugma. Yes, Isaiah. Saknong, sir. Takno. Yes, Miss Packer. Kaliktan. Kariktan. Yes, Miss Jinmei. Tono. Tono o indayog. Iba pa. Talinhaga, no? Talinhaga. Tema. Persona. Ngayon na naiintindihan niyo na ang mga elemento ng tula na inyong i-consider sa paggawa ng tula, ngayon naman talakayin natin ang mga anyo ng tula na i-discuss ni Roseville Gangol. Yay! Okay, so tapos na tayo, di ba, sa mga elemento ng tula. Ngayon, dadako naman tayo sa mga anyo ng tula. So, una natin meron tayong 4 na anyo ng tula. Ito ay ang traditional na tula, blankong verse or blank verse, manayang taluturan at tulang prosa or prose poetry. So, una, meron tayong traditional na tula. Miss Packer, pwede mo bang basahin natin? Magbigay ka ng kahit maikling ideya. Okay, traditional na tula, may sukat, panling, kadatalintod, at pare-pare mo ang tulog sa dulo ng bawat
bawat paluto. Traditional. Ang aking naiintindihan sa aking binabasa, traditional na tula ay ito ang isang tula na 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 ito ay isang tula na traditional na palagi natin ginagamit hanggang ngayon. Salamat, Miss Renabie. May tama yan. So, traditional na tula. Ito ay ang karaniwan natin ginagamit, di ba, na may sukat at saka may tugma. Di ba, mas maganda kasi pakinggan kapag may tugma yung mga sinusulat or binabasa natin. Ngayon, meron ako isang halimbawa. Ito ay ang kabataang Pilipino ni Jose Rizal. Pwede mo ba itong basahin ng malakas, Miss Bateon? Ay, okay po ka po. Bangay ko na nabiyos sa umi. Itaas ang iyong noong aliwalas. Ngayon, kabataan ng aking pangarap. Ang aking adhikay iyong tinanggap. Na nangakong ito'y iyong ilalaga. So, itaas ang iyong noong aliwalas, ngayon kabataan ng aking pangarap. Ang aking adhikay iyong tinanggap, na nangangakong ito'y inyong ilalaga. Ngayon, ito ay may 12 sukat, kantig, kagatalutot, 12. Mga tugma, ito ay ang aliwalas, pangarap, tinanggap, at ilalaga. Ngayon, ang layunin kasi nitong tradisyonal na tula ay panatilihin ang ritmo at himig ng tula. May mga, may mga tanong pa ba tungkol sa tradisyonal na tula? May mga tanong pa ba? Wala po. Basta, sige. Tapos na tayo sa tradisyonal na tula. Ito na naman, pangalawa, meron tayong malayang talukturan. Reverse. Ano mo ba basahin, Mr. Ian, at magbigay ng maiksi or maliit lang na idea? Malayang talukturan. Walang sukat at tugma, ngunit may malalim na damdamin at masining na hayag. So, ito ay isang klase ng tula kung saan ang tula ay walang sukat at tugma, walang rhyme and rhythm. Kaya, katulad ng ating ginawa sa Kamam Chorla, na gumawa tayo ng tula na walang sukat. Okay, so maraming salamat, Mr. Hasulat. Tama ka. Yan ay ang malayang talukturan. Galing sa salita mismo na malaya, so wala kang sinusunod na tugma. Mr. Recto, pwede mo ba itong basahin ng malakas? Isang halimbawa ng malayang talukturan. Ako ang daigdig. Leonardo Abadilla. Ako ang daigdig. Ako ang tula. Ako ang daigdig ng tula. Ako ang tula ng daigdig. Walang sukat, walang tugma. Masining ang pagpalit, tagulit. Masining ang pagpalit at simbolismo, pagkakatiwangan, tula at daigdig. Ako ang daigdig. Maraming salamat, Mr. Recto. Sa malayang talukturan, walang sinusunod na sukat at tugma. Sige, sa anyo ng tula, merong 4. Ano ang dalawa? Tradisyonal na tula, malayang talukturan. Tradisyonal na tula at malayang talukturan. Pakiulit, Mr. J. Ano ang dalawang anyo ng tula na ating na-discuss na? Ano? Traditional at malayang talukturan. Ano ibig sabihin ng traditional, Miss Yudilia? Ano ibig sabihin ng traditional na tula? Meron dito. Basta kung nakaintindi ko, ang traditional na tula, ito ay ang tula na ginagamit. Okay, traditional na tula, ginagamit noong unang panahon daw.
So, ang traditional na tula, ito ay may sinusunod na Sukat at tugma. ang malayang talunturan, may sinusunod o wala? Wala. Walang sinusunod na sukat at tugma. Tama. May tama kayo. So, dito na tayo sa pangatlo. Ang pangatlo ay Blankong verso. Blank verse. pakibasa list tumulo. Ay, Blankong verso or blank verse. May sukat, ngunit walang tugma. Ginagamit para sa mas seryoso o dramatikong tema. mali mo ba ibigay niyo? Ano ang iyong naiintindihan? Sa blankong verso or blank verse is mas iba siya sa malayang talungturan. O sa traditional, which is naging kung ano, tugma dyan siya and naisupat. Well, kanan siya is merong sukat, ngunit wala na ng tugma. Sige, maraming salamat, Miss Rollo. Ngayon, sa blankong verso or blank verse, ang katangian nito ay may sukat pero walang tugma. Di ba ang sa una, ano nga ang unang elemento ng tula? Traditional. Ang traditional na tula may Sukat at tugma. May sukat at tugma. Ang sa malaya, Walang sukat, walang tugma. Sa blankong verso, May sukat pero walang tugma. may sukat pero walang tugma. Patibasa, Mr. Dayon. Sa silong ng gabi. Lakatan mo. Okay. Sa silong ng gabi. Ang gabi lumalakad sa dala niya ang sikat sa kanyang pagdating. Maring may lilin siyang nais na itlong sa magbituin piling ng nakasiyo. Ay, maraming salamat, Mr. Dayon. Alam mo ba yung may potential ka? Potential ka yun sa kumo. So, dito sa halimbawa na sinabi niya, mayroong 12 pantig ang bawat taludtod. Wala siyang tugma sa dulo. Ang dulo kasi, ito ay ang dilim, pagdating, ibulong at nakasino. Di ba? Walang tugma, pero may sukat. Ang malalim, dito lang kasi sa blankong verso, ang malalim ang tema tungkol sa katahimikan na gabi. Mayroon siyang tema, pero wala siyang tugma. Wait lang. Ito na lang, sa last. Tulang, prosa, or prose poetry. Pakibasa, Miss Barnay, ha? At magbigay na Prose poetry, ano yan? Kung para karaniwang pagsasalaysay ngunit gumagamit ng poetic devices. So, ang tulang ilasa ay sa tunay na tula na sa karaniwang sinasalaysay at ginagamitan ng poetic devices. So, ang tulang ito ay Maraming salamat, Miss Barnay, ha? Ngayon, ang katangian ng tulang prosa, ito ay tila sanaysay, pero puno ng talinghaga at damdaming makata. Meron ba yung tugmaan ko? Sa dito, wala siyang pero poet na siya poet. wala siyang tugma-sukat, pero meron siyang, gumagamit siya ng mga poetic device. Tsaka yung, niya, parang sanaysay. Parang siyang free verse, Pero may sanaysay siya, pasanaysay, tsaka meron, gumagamit siya ng mga poetic device. Pakibasa ang halimbawa, Mr. Soriano. Halimbawa, nakalaala ng kape. Nakalaala ng kape.
Sa bawat higop ng mapait na kape, bumabalik ang mga salitang hindi na muling binitaw. Sa usok nito umiikot sa paligid, naroroon ang iyong halakhak. Malinaw, magaan, tila musika sa lumalamig tuwing umaga. Mukha lang sa lifestyle, pero may talinghaga. Usok na umiikot, musika sa lumalamig kung umaga. Damdaming pangungulila at alala. Maraming salamat, Mr. Soriano. Mr. Recto, ano nga yung halimbawa na binasa ngayon lang? Oh, dahil hindi mo narinig, basahin mo ulit. Asal ko dito. Number 4. Hindi na malapot. Tulang prosa. Prosa poetry. Kanya, tila, salaysay, pero puno ng talinghaga, damdaming makata. So, explain, ha? Basahin mo ang Halimbawa, ang alaala ng kape. Sa bawat higop ng mabait na kape, bumabalik ang mga salitang hindi muling binitawan. Hindi ko magkatawa ito. Sa usok nito, sa usok nito umiikot sa paligid, naroroon ang iyong halakhak na malinaw, magaan, ilang musika sa maraming kong umaga. Mukha lang sa naisay, pero may talinghaga. Usok na umiikot, kasi ka lumalamig kung umaga. Dami ko rin lahat ala-ala. So, itong tulang prosa na ito na pamagatang ang alaala ng kape, parang sinasabi dito ang nakaraang pag-ibig ba? Nakaraang pag-ibig sa isang lalaki na inihambing niya sa paghigop ng isang kape dahil yun. Right, so may tama ka rin. So, ano nga yung apat? Apat na mga anyo ng tula? Traditional, malaya tula, blanco, tulang prosa, Sino ang makakapagbigay ng maling definition ng apat? Basa ko na. Mr. Hetula. Meron tayong apat na poetry. Anyo ng tula. Meron tayong apat na anyo ng tula. Ang una dito ay ang traditional na tula. Sa traditional na tula, meron itong tugma at suka. Ang ikalawang tula ay ang malayang taludturan. Sa malayang taludturan, wala itong sukat at tugma. Ang ikatatlong tula ay ang blankong verso or blank verse. Sa blank verse, meron itong sukat pero wala tugma at ang ikaapat ay ang tulang prosa. Sa tulang prosa, wala itong sukat at tugma pero gumagamit ito ng mga poetic devices. Alright, very good. So, yun ang apat na mga anyo ng tula. Meron tayong tradisyonal, malayang taludturan, blankong verso, at tulang prosa. So, huwag niyo yung kalimutan kasi pagkatapos ng ating diskusyon ay magkakaroon tayo ng maikling pagsusulit. Yes, Ito ang sinabi ni Ma'am. Pagkatapos, since tapos na ang aking diskusyon, ang anyo ng mga tula, dadako naman tayo ngayon sa mga uri ng tula na i-discuss ni Milky. Ito pa yung magtagal na. At ngayon, tayo ay gumalaw. Bayan na natin ang ating perfect. Tayo ay ang apat na mga uri ng tula. Tagtura di ay. Tulang liriko, pagdamdamit, tulang pasalaysay, at tulang akida. Unay ang tulang liriko, panlilap. Ito ay tumatalakay sa damdamin at emosyon ng makata. Karaniwang inaawit o may musikalidad. Ang tulang liriko
liriko ay may 4 na anyo. Ito ay ang awit, oda, soneto, at elehiya. Una, awit. Ito ay tungkol sa pag-ibig, kalikasan o pananampalataya. Ito ay isang tulang liriko na may sukat na 12 pantig bawat taludtod at may tugma. Ito ay inaawit o binibigkas na may tema ng pag-ibig, kabayanihan, tungkol sa kalikasan. Ito ay walang tiyak kung ilang saknong, pero kadalasan binubuo ng 4 na taludtod kada saknong, at ang taludtod ay binubuo ng 12 pantig. Bigo ka tuloy? Next is soneto. Soneto ay may 14 na taludtod, naglalarawan ng damdamin o aral sa buhay. Ito ay karaniwang may isang masindig damdamin o pangmumuni-muni sa buhay, pag-ibig o moralidad. Very sabotable. Next is Oda. Ang Oda ay isang tula tungkol sa pagbibigay, puri o pagpupugay sa isang tao, bagay o bagay. Masaglat ba? Sige na siya. Go. At ang panghuli ay elehiya. Ito ay tumatalakay sa kalungkutan lalo na sa pagpanaw ng isang mahal sa buhay. Ito ay tumatalakay sa pagdadalamhati, lalo na sa kadalasan tungkol sa yumao, isang yumao. Elehiya. Muna, i-picture yan at pangalawang uri, tulang pasalaysay. Tulang pasalaysay ay nagsasalaysay ng kwento, maaaring totoong pangyayari o taghang-isip lamang. May 3 anyo: epiko, awit at korido at balada. Ito sila ng ito. Una, epiko, mahabang tula tungkol sa biyani at kanyang pakikipagsapalaran. Halimbawa nito ay biang bilang. Next is awit at korido. Tulang may sukat at tugma na magsasalaysay ng kabayanihan. Pangatlo, balada. May elementong liriko at pasalaysay, karaniwang inaawit. Maikling tulay ng pasasalaysay na maaaring awitin, tinatampok ang pag-ibig, rahedya o kabayanihan, at madalas may aral sa dulo. Balado. At ang panghuling uri ng tula ay ang tulang patigan. Ito ay isang uri ng tula na may pagtatalo o labanan ng talino. Talino na siya. Talino na siya, guys. May 3 anyo ang tulang patigan. Karagatan, doblo, at balagtasan. Una ang karagatan. Isang larong tula na may temang pag-ibig at panliligaw. Isang paligsahan sa tula na karaniwang ginagamit sa lamay, nagsisimula sa palaisipan o bugtong. Ito ay bahagi ng panliligaw noon para subukin ang talino ng mga binata. Pangalawa ay doblo. Ito ay debate sa anyong pagtula na ginaganap sa lamay o pistang bayas. Pares sila sa karagatan na sa lamay dito, pero ginagublo kay more on pagpapatawa, pangaral at katuwaan siya. May mga tauhan tinatawag na doblero at doblera. Panghuli ay balagtasan. Ito ay pagtatalo ng dalawang panig na may script at ginaganap sa harap ng mata. Isang debate sa anyong tula na may dalawang panig na nagsamalo sa isang isyo, may tagapamagitan. Ipinangalan ito kay Francisco Balagtas.
Ikaw na. Magandang tanghali sa lahat. Ako ay kapayo. At ako'y magsasalita. At ako'y tapos na. So, magandang tanghali sila. So, susunod naman, nakain naman natin ang ilang mga halimbawa ng tula. Kabilang na ang mga author. So, ito lahat ang mga tula. So, pakibasa. Iris. Lahat, sir. Lahat. Ako ang live ni Alejandro G. Apadilla, isang ipanglangit ni Amado B. Hernandez, Florante at Laura ni Francisco Belagtas, bayan ko ni Jose Corazon de Jesus, huling paalam ni Jose Rizal or ni Ultimo Adios, sa tabi ng lagat ni Edelfonso Santos, ang Orion Edelfonso Santos, at ang panghuling ni Amitang ni Pedro Bucanero. Salamat. Sa inyong kaunabasa dyan, class, meron bang familiarize o kabisado nyo daw, nabasa nyo na sa isang libro? Florante at Laura, ay hindi masyado. Yes, kasi famous sila ng mga libro. So, talakayin natin sila bawat isa. First, ako ang daigdig ni Alejandro G. Apadilla. Isang makabagong tula na nagpapakita ng individualismo at revolusyon sa panulaan. Pinahayag nito ang pagsasalib ng makata at ng mundo sa pamamagitan ng wika at damdamin. So, sino makapagbigay ng idea about sa tula ni Alejandro G. Apadilla? Idea. Wala. So, kasi wala. Itong tula ni Alejandro G. Apadilla, isang tulang nagpapahayag ng matinding damdamin ng makata na siya ay mismo ang mundo. Ang damdamin tula ay at pag-iral, isa itong simbolo o modernismo panitikal na sumasalungat sa tradisyonal na forma ng tula. So, ito ba, kumbaga, itong tula na pinapahawag ni Alejandro G. Apadilla na kailangan sa sarili mo, tanggapin mo kung meron ka. Dapat ipaglaban mo na ako itong tula na ito, kaya kong gawin ito. Then, pangalawa, isang tipang langit ni Amado B. Hernandez. Isang tula na protesta na nagpapakita ng paghihirap ng isang bilanggong politikal na sinalaysay nito ang hirap at dalamhati ng may akda habang nakakulong. Ito siya na libro, pinahiwatig ito na kumbaga isang tao nakakulong na matagal sa isang kulungan at nawala ng pag-asa. At nawala din siya na parang umaasa siya na meron ng justisya, na nanampalataya siya. Pero kahit sa gitna ng kadiliman at pagdurusa, may liwanag at pag-asa. Ang prinsipyo at paninindigan ay dapat panghawakan kahit ito ay magdudulot ng sakripisyo. So, kasunod, Florante at Laura ni Francisco Balagtas. Isang famous na libro ni Francisco Balagtas. Isang klasikong awit na nagpapakita ng pag-ibig,
pagtataksil at politika sa ilalim ng panunupil na pamahalaan. So, sino ang makapagbigay ng idea dito? Kasi itong libro na ito ni Francisco Balagtas, isang famous na sa high school, nabasa na natin. Nakalimutan. Nalilimutan. Nakalimutan na siya. Nakalimutan na. Grade 8 man na. So, ang Quran ni Al-Laura, isang awit na tumatalakay sa pag-ibig. Nina Durante Al-Laura, pati na rin sa mga digmaan, pagtataksil at kaguluhan sa Albania, ito rin ang simbolikong komentaryo na pananakot ng mga dayuhan sa Pilipinas. So, inatulad din dito na yung sa panahon pa ni Francisco Balagtas na sinulat niya ito kasi inspiration din niya na sa pananakot ng mga dayuhan sa Pilipinas. Katulad na sa story ni Florante kung saan siya yung binitin siya sa isang kahoy na maraming yung maraming hayop. The next, Bayan Ko ni Jose Corazon de Jesus. Isang makabayang tula na nagpapahayag ng pagnanais para sa kalayaan ng Pilipinas mula sa dayuhang pananakot. Isang makabayang tula na nagpapahayag ng dalamhati at pagnanais ng kalayaan para sa isang bayan na alipin ng dayuhang kapangyarihan. So, next one, ang kalima ang huling paalam ni Jose Rizal, ni Ultimo Adios. Nakita naman natin sa movie dito, yung huling salita niya. Ito rin, last words niya to bago siya na matay. So, ang pamamaalam ni Jose Rizal bago siya barilin sa Bagong Bayan. Isinulat niya ito upang ipahayag ang kanyang pag-ibig sa bayan at ang kanyang handaan na ialay ang kanyang buhay. At ang tunay na pagmamahal sa bayan ay ipinapakita sa sakripisyo. Dapat tayong maging handa na paglaban ng ating kalayaan at karapatan. Sa tabi ng dagat ni Ildefonso Santos. Sino makabasa? Basa. Hanan. Yan, kaya. Sa tabi ng dagat ni Ildefonso Santos, isang romantikong tula na inihahalintulad ang pagmamahal sa dalampasigan at dagat. Ipinapakita nito ang damdamin ng makata sa pagitan ng pag-ibig at kalikasan. Salamat. Na pinakita dito ang pag-uusap ng dalawang magkasinta sa tabing dagat na ipinapahawati nito ang dalisay. So, ang tunay na pag-ibig ay dapat matatag ay hindi nagbabago kahit sa paglipas ng panahon. Yang ibig iparating sa libro. Sino makapagbasa ang gurion ni Ildefonso Santos? Ang gurion ni Ildefonso Santos. Isang tula na gamit ng gurion o sa kanggula bilang simbolo ng pangarap at pagsisikap. Pinapakita nito ang pag-asa ng isang tao na abutin ang kanyang bitinin sa kabila ng mga pagsubok. So, kumbaga, isang tao abutin ang kanyang bitinin sa kabila ng pagsubok. Kumbaga, itong libro na ito, isang ina na gusto niya gusto niyang magulang na kanyang anak gamit ang saranggola bilang simbolo
ng buhay habang mataas ang lipad. Sa pag-abot ng pangarap, manatiling mapagkumbaba, gamitin ang kalayaan sa tamang paraan at huwag kalimutan ang pinagmulan. Next one, biyag ni Lamang. Ibasa. Biyag ni Lamang ni Pedro Supan, isang epikong Ilocano na nagsasalaysay ng buhay ni Lamang, isang bayani may pamilyang lakas at kakayaan. Ang biyag ni Lamang isang epikong Ilocano. So, hiwagang makapangganakan, paghihiganti sa ama, pagkikipaglaban at pagmamahalan nila ni Ines Kanayon. Kanon yan. Ang biyag ni Lamang, tunay na bayani ay may tapang, katalinuhan at pagmamahal sa pamilya. Mahalaga rin ang pananampalataya at paggalang sa kababaihan. Yun lang. Pwede tama na ba? Tama ka na. Tama na. Sunod na ko na meeting na natin. Spill the tea. Pero mo rin na rin, ito naman matapag. Spill the tea pa. Ikat na. Yan! Yan mo na yan. Yan, ipasa na sa phone. Dahil may sama sa'yo.